Binigyang diin naman ni House Speaker Bogie D. III sa ASEAN Interparliamentary Assembly ang kahalagahan ng pagpupulong para marinig ang boses ng mga marginalized sector, mga kababaihan at pagtutulungan sa pagtataguyod sa ekonomiya ng bawat bansa. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Muling pinagtitibay ng bansa ang parliamentary diplomacy sa gitna ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya. Pinangunahan ng Pilipinas ang 5th Meeting of Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Interparliamentary Assembly o WIPA ngayong araw na nakatuon sa political participation, economic inclusion at gender-responsive governance. The current energy crisis has reminded us of a truth our region knows well, that stability can never be taken for granted, and resilience must always be built in advance. Yet even as challenges test our systems, they also reveal our character. Today, by choosing dialogue over delay and action over hesitation, we prove that ASEAN's spirit remains strong. Binigyang halaga naman ng mga kinatawan ng Pilipinas ang papel ng WIPA sa pagtaguyod ng mas inklusibong pamamahala. Transformation must go beyond representation. It must create real opportunity for women to lead, to build enterprises, and for marginalized voices to be heard. Inclusion is measured not by presence, but by impact. WIPA is more than a committee. It is a movement of voices that refuse exclusion, a platform of leaders who transform barriers into bridges, and a force that reminds us that democracy is strongest when women stand fully within it. Dagdag pa ni Speaker Bogie D. na dapat paghandaan ng ASEAN ang climate risk at pagbabago sa teknolohiya sa mga darating na panahon. Hahatiin ang pagpupulong ng WIPA sa 2 dialogue session kung saan tatalakayin ang papel ng kababaihan sa gender-responsive legislation at economic leadership. Samantala, itinalaga naman si Representative Ann Matibag bilang chairperson ng WIPA. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.